Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Kumakanta lang naman eh. Condolence. Kawawang Karding. Hindi ko alam na patay na siya. Buhay pa. Ha? Buhay pa? Ba't ganun ang kanta mo? Break na kami. Kaya pala, naglasing tayo kasi broken-hearted ka. Ayop na yun. Pinagpalit ako kay Berta, matumbakal. Mas maganda at sexy naman ako sa kanya. Ako na may asim pa. Pinagpalit ako sa tuyo. Che, kanina ka pa aso ka. Huwag ka na malungkot, bakla. Marami pang boylet dyan. Kahit umiikot ang paningin ko dahil sa kalasingan, nasipat pa rin ang mata ko sa di kalayuan ang figura ng isang lalaki. Mukha itong magsasaka sa ayos pa lang. Matangkad, matipuno ang pangangatawan. Dahil doon ay ngumisi ako at tinuro sa pinsan ko ang nakita ko. Tignan mo, ayun o, may pogi. Oo nga. Ay, pet ko yan. Mabuhok, macho, yummy. Magpakilala ka na, bilis. Ate, teka. Parang hindi naman yata tao yan. Tingnan mo nga yung itsura. Ha? Teka, dalawang tingin ko sa kanya eh. Aswang! Ate, nakatuwag! Maligno! At iyon ang unang engkwentro namin ni Jepoy sa aswang. Ang akala ko noong una ay namalikmata lang kami at dala na rin ang kalasingan namin ng gabing iyon. Hanggang kinabukasan ay nabalitaan ko na lang na may natagpo ang bangkay at kinain daw ng aswang ang laman loob. Hindi ko akalain na dun na pala magsisimula ang gulo at mga nakakapangilabot na pangyayari sa buhay ko. 12:30 ng madaling araw. Habang nakikinig ako sa isang kwento sa channel nyo, nagkaroon ako ng ideya na ipadala ang sarili kong kwento sa inyo tungkol sa aswang. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, tawagin niyo na lang akong Alma, hindi ko tunay na pangalan. Nangyari ang lahat mahigit 15 years ago, sa isang liblib na bayan sa malayong probinsya ng Bukidnon. Isa akong magbubukid. Pagsasaka lang ang tanging kinabubuhay ko at mula ako sa isang mahirap na pamilya. Dahil salat sa salapi, high school lang ang natapos ko. Nag-iisa akong anak at ulila na rin ako sa mga magulang at ang tanging kasama ko sa buhay ay si Jepoy, ang pinsan kong bading. Hindi ko akalain na dahil sa pagtulong ko sa isang matanda, ito ang magbibigay sa isang dukhang magbubukid na gaya ko ng malaking biyaya. Ngunit di ko akalain na ang biyayang iyon ay may kalakip na panganib. Hoy, Jepoy! Nandyan ka na pala? Bakit hindi ka pumapasok dito sa loob? Mamaya na, dito na muna ako. Hoy, bakit ganyan ang mukha mo? May problema ba? Lumabas ako at naupo sa tabi ng pinsan ko doon sa labas ng bahay. Malungkot ito at parang nalugi ang mukha. Kahit hindi nito sabihin ay parang alam ko na ang pinoproblema nito. Bilang mas matanda, hindi ako nagpapakita na pinanghihinaan ako ng loob. Sa akin na lang kumukuha ng lakas si Jepoy. Ayokong pareho kami ay malugmok dahil sa hirap ng buhay. Kasi ate ko, halos wala na tayo kinita ngayon sa mga sayote at kamatis. Pinaparat na naman ako ni Mrs. Alejo. Nagtaas daw kasi ang gasolina tapos mas in demand daw ngayon ang cauliflower at broccoli. Hayaan mo na. Ganun talaga. Paano yan? Ang plano natin, bibili tayo ng bini para mas maganda ang ani natin sa susunod. Bibili pa naman tayo. Tuloy yun. Paano yung kita natin?
Magbabayad pa tayo ng utang natin kay Erning. Bayad na. Binayaran ko na kanina. Ha? Ano binayad mo? May konti pa naman akong naitabi dyan, no? Pero may natira pa kahit papaano kaya hindi pa rin tayo zero. Kaya ngumiti ka na dyan. Yung tungkol mo sa binhi. Ganito ang gawin natin. Ibili natin to ng binhi ng broccoli at cauliflower. Tapos yung ibang binhi, kunin natin sa ibang naani natin na hindi na isama sa benta. Oh, problema ba yun? Ate kasi, parang nagpapakapagod tayo sa pagtatanim tapos wala naman tayong kinikita masyado. Ganun talaga, hindi araw-araw Pasko. Kaya huwag ka nang mag-alala dyan. Ang dami kaya nating pagkain dyan. May bigas tayo, may mga tanim na gulay, tapos may alaga tayo manok. Kapag gusto natin ng fried chicken, magkakatay lang tayo dyan. Ay, naku ate ko, idol talaga kita. Kahit mahirap tayo, hindi ko nakikita humihina ang loob mo. Ganito na nga ang buhay natin puro negative pang iisipin ko. Hindi naman makakatulong yun. Isipin mo na lang. Oo nga, at wala tayong ganong kalaking pera pero hindi pa rin tayo pinababayaan ni Lord. Tingnan mo, yung kinita natin may sobra kahit paano. Tapos lumabas lang tayo. May mga gulay dyan na pwedeng pitasin. O, pwede din tayo humingi ng tilapia sa palaisdaan ni Mang Kulas. Araw-araw nagigising tayo sa umaga. Malaking biyaya na yun. Kahit kailan, Jepoy, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Tatandaan ko yung sinabi mo, te. Kaya pumasok na tayo at maligo ka na para kakain na tayo ng hapunan. Matapos ang masinsina naming pag-uusap ni Jepoy at makakain ng hapunan, dahil hindi pa rin naman kami inaantok, naupo kaming dalawa ulit sa labas ng bahay para pakinggan ang mga kuliglig at panoorin ang bilog na buwan. 20 anyos lang ako nang biglaan akong maulila nang mamatay sa aksidente ang pamilya namin ni Jepoy. Nakasakay sila sa jeep para mag-deliver ng gulay nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nila. Sumabog ang jeep kaya hindi nakaligtas sa mga magulang namin at ang bunsong kapatid ko. Kaya mula noon ay magkasama na kaming naninirahan dito sa bahay. Mahirap ang buhay ng gaya naming magbubukid, pero naniniwala ako na may darating din na biyaya sa buhay ko. Makakaahon din kami sa hirap. Oh, siya nga pala, si Erning ang nagsabi sa akin na iniimbitahan ka daw niya sa birthday niya. Naku, nabanggit nga niya yan kanina nung magbayad ako. Ayoko nga pumunta. Baka mamaya lasingin pa ako nun. Mapikot pa ako. Ay, juicy kang bakla ka. Ano ba kasi ayaw mo kay Erning? May tsura naman. Masipag. Malakas nga lang ang baktol sa kilikili. Hindi ko siya gusto. Yun lang yun. Ay! Baka naman dahil sa may anghit siya, ha? Shh! Isa na rin yun. Major turn off. Sa bagay. Kahit naman ako, hindi gaganahan katabi yun kapag umaga. Takot yata sa tubig yung lalaking yun, eh. Tulong! Tulungan niyo ako! Ha? Sino yun? Tulong! Ang galing dun sa may highway. Halika, tingnan natin. Ako, te, wait! Baka mamaya masamang tao yun. Hindi pa ako ready mag-goodbye sa Earth. Ang dami pa mga gwapo dito, eh. He, pinagsasabi mo dyan. Paano kung kailangan talaga niya ng tulong at may nangyaring masama sa kanya? Konsensya mo pa. Diyan ka kung gusto mo. Ay, ate ko! Naku, ito talaga. Wala katakot-takot sa katawan! Nagmamadali akong kumuha ng flashlight at sinukbit ko rin ang itak ko para masigurado na may armas ako sakaling may hindi magandang mangyari. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng sigaw hanggang sa makita ko ang isang matandang lalaki nagkahandusay sa gilid ng daan at may malaking sugat sa braso. Ay, Diyos ko! Tatay! Ano nangyari sa'yo? Tulungan mo ako. May umahabol sa akin. Gusto ako patayan. Humahabol? Sino po? Isang aswa. Aswang! Po? Ha? Diyos ko, ano yun? Ang aswang! Nandiyan na siya! Tayo, tay! Bilis! Kahit mabigat si tatay ay pilit ko sang binangon at inalalayan sa paglalakad papunta sa bahay. Habang naglalakad ay panay ang lingon ko sa likod.
hanggang sa malaki ang mata ko nang lumabas mula sa masukal na kakahuyan sa kabilang kalsada ang isang nilalang. Isang malaking lalaki. Matangkad siya at malaki ang katawan. Ang suot nito ay gaya ng mga magsasaka. Nakapantalo na itim, kamiseta na mahaba ang mangga sa loob at naka-flannel na polo sa ibabaw na may suot na sombrero. Bigla kong naalala ang humabol sa amin ni Chepoy noong isang beses na umuwi kaming lasing. Ganon na ang tunog na narinig namin. Halimaw! Bilis, Tay! Nandiyan na siya! Jepoy! Nandiyan na, te! Bilisan mo! Maaabutan na niya kami! Nang kunin ni Jepoy si tatay, ay bigla na lang may humablot sa batok ko. Nang iharap ako nito, gano'n na lamang ang hilakbot na naramdaman ko nang makita ng malapitan ang aswang na tinutukoy ni tatay. Isang halimaw na mukhang panakot sa uwak o scarecrow. Mukhang bungo ang mukha nito na parang tuyong kahoy na may bitak-bitak ang balat. Ang mata niya ay mabagsik at nanlilisik. Ang mga ngipin niya ay matalas at bahagyang nangingitim. Ang mga kuko sa kamay ay mahaba at matalas din. Takot na takot ako ng mga sandaling iyon, lalo na nang malakas itong umangil. Humahangos na dumating si Jepoy sa kabinato ng asin ng aswang. Sumigaw ng malakas ang aswang at mabilis na tumakas, hawak ang gilid ng tiyan. Dahil sa tama nito matapos kong saksakin gamit ang dala kong itak. Nanginginig sa takot na tinulungan akong tumayo ni Jepoy saka inuwi sa bahay. Nasaan ako? Mula sa kusina ay narinig ko ang boses ng matandang lalaki na sinagip namin kagabi mula sa aswang. Nagmamadali akong tumakbo papasok ng kwarto at sinilip ito. Tumingin sa akin ang matanda. Natakang-taka na parang hindi nito maalala ang nangyari kagabi. Ngumiti ako sa kanya at nanatiling nakatayo sa pinto. Magandang umaga po. Ako po si Alma at narito kayo sa bahay ko. Ano po ang pangalan niyo? Gaston. Gaston Velasquez. Anong nangyari? Paano ako napunta dito? Narinig po namin kayo ng pinsan ko na sumisigaw at humihingi ng tulong kaya pinuntahan ko po kayo. Tapos ayun po, hinabol po kayo ng aswang. Aswang. Tama ba yung aswang na humarang sa kotse ko kagabi? Pinatay niya ang driver ko tapos hinabol niya ako. Aray. Dahan-dahan lang po ng kilos ha. May sugat po kayo sa braso. Nakapagluto na po ako ng umagahan. Kain na po kayo. Nag-aalangan man ay dahan-dahan bumangon ang matanda. Saka ako lumapit at inalalayan siyang tumayo. Ngumiti ako sa kanya nang tumingin ito sa akin na bakas pa rin sa mukha ang pagtataka. Pagdating sa kusina ay agad ko siyang pinaupo sa harap ng mesa. Tiningnan pa nito ang suot na damit bago lumingon sa paligid. Sino nagpalit ng damit ko? Si Mang Kulas po, yung albularyo na gumamot sa inyo kagabi. Sabi niya mukhang nakagat kayo ng aswang na humabol sa inyo. Puro dugo po kasi ang damit ninyo kaya binihisan namin kayo. Damit po yun ng tatay ko nung buhay pa siya. Mabuti at nagkasya sa inyo. Pasensya na po kung medyo luma na. Salamat sa pagtulong niyo sa akin ha. Ay naku tay, muntik pa matsugi ng aswang tong pinsan ko kagabi. Mabuti na nga lang. Pinaglihito kay Gabriela silang. Maraming salamat sa tulong mo, Iya. Pasensya ka na at muntik ka pang mapahamak dahil sa akin. Walang anuman po, pero wag niyo na pong isipin yon. Ang mahalaga ligtas kayo. Huwag ka magkalala. Kagantimpalaan ko kayo. Ay, ba't ko yan, Daddy? Gusto ko yung mga ganyang usapang kami... Naku tay, wag na po. Ano wag? Baka pera na yun. Huwag niyo na hong alalahanin yon. Masaya po ako na natulungan ko kayo. Huwag niyo pong intindihin tong pinsan ko. Palabiro lang talaga yan. Uy, hindi joke.
Maraming salamat, Iya. Tatanawin ko malaking utang na loob ito. Nga pala, may nakita ba kayong cellphone sa bulsa ng patalon ko? Ay, opo. Nasa kwarto po sa mesa. Ay, salamat, Iya. Mamaya tatawagan ko ang anak ko para magpasundo rito. Makalipas ang 1 oras, pagkatapos namin kumain, ay dumating na nga si Mang Kulas para muling tingnan ang sugat ni Tatay Gaston. Habang pinapanood ko ang paglilinis niya sa sugat, hindi ko maiwasang mapansin na medyo balisa ang kilos ni Mang Kulas. Bukod doon, ay titig na titig siya sa mata nito. Mang Kulas, kamusta na siya? Maayos na ang sugat niya. Ipahinga mo lang to at gagaling na siya. Mabuti naman kung ganun. Maraming salamat sa paggamot ko sa akin. Tatawagan ko na ang anak ko. Maya-maya lang ay nandito na siya. Sige po. Alma, halika muna rito at may sasabihin ako. Ano po yun? Maglatag kayo ng asin sa bintana at magsabit ng mga bawang sa mga pinto at bintana. Dahil sa pagliligtas mo sa kanya at kamoy nakita ka ng aswang, baka bumalik yun dito at hanapin siya. Mag-iingat kayo. Tapos hindihan nyo itong mga insenso na ito. Hatiin nyo sa 4 yan at ilagay sa 4 na sulok ng bahay nyo sa labas. Nang sa ganon ay hindi makalapit ang aswang. May mga nilagay ako dyan na sangkap na kinatatakutan nila. Opo. Tao po. Magandang umaga po. Lumingon kami ni Mang Kulas at nakita namin doon ang isang lalaki. Nakasuot ng Amerikana at halatang mayaman. Napatitig ako sa mukha niya dahil talagang ang gwapo nito. Kung hindi pa ako siniko ni Jepoy ay di ako matatauhan. Baka tumulo laway mo bakla. Tao po daw. Ay, tao po. Sabi ko nga magandang umaga naman. Ako po ang anak ni Gaston Velasquez, si Kenji. Kenji Velasquez. Pasok ka. Nandun siya sa loob ng kwarto. Thank you. Dad, thank God you're safe. Kala namin ni Tita may masama nang nangyari sa'yo. Muntik na akong mamatay. Pero salamat kay Alma at iniligtas niya ako. Ma'am, maraming salamat po sa pagliligtas at pagkupkup niyo sa daddy ko. Walang anuman. Dad, halika na. Alma, salamat ulit sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa tahanan mo. Babalik ako rito sa susunod. Sige po. Ingat kayo. Hinatid pa namin sila hanggang sa bakuran at tumanaw sa labas. Maya-maya ay tumabi sa akin si Mang Kulas at nakitanaw din. Ngumiti pa ako kay Tatay Gaston nang kumaway ito sa akin bago sumakay ng kanyang magarang sasakyan. Ikaw naman. Bakit mo naman tinatanggihan yung gantimpala? Hindi mo ba alam na bawal tanggihan ng grasya? Ayoko lang isipin niya na nagpapabayad tayo sa tulong na ginawa natin. Saka sapat na sa akin na makitang nasa mabuti siyang kalagayan. Naalala ko kasi sa kanya si tatay. Hoy, pera na nga naging thank you pa. Mag-iingat ka sa pagtanggap mo ng mga bagay na darating sa iyo, ha? Minsan, ang inaakala mong biyaya, malaki palang kapalit. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi mo ba nakilala ang taong tinulungan mo? Hindi po. Pero pamilyar pong apelido niya. Siya ang nagmamayari ng kalahati ng malaking negosyo dito sa probinsya natin. Ubod ng yaman ng taong yon. Talaga po? Wow! Kaya pala. Ganun na lang kung alokin niya ako ng gantimpala Basta mag-iingat ka sa pamilya na yan, ha? Lalo na sa kapatid ni Don Gaston. Salamat po sa paalala, Mang Kulas. Tiningnan namin ni Jepoy ang nakatayong panakot sa uwak para hindi kainin ng mga ibon ang mga palay. Tiningnan ko iyon habang nagre-replay sa isip ko ang mukha ng aswang na nakasagupa ko. Kung hindi kami mismo ang naglagay ng scarecrow na yon, iisipin ko na ito ang aswang. Pinilig ko ang ulo ko sa katinaboy iyon sa aking isip at pinuon ang atensyon ko sa paligid. Kaya muli akong nakaramdam ng panlulumo.
Nakakayak naman Paano na ngayon, te? Minusta natin lahat ng mga binhi at yung pera natin. Nagamit na natin yung binhi galing sa mga inani natin. Tapos parang natunaw lang dahil sa bagyo. Hindi ko rin alam, Jepoy. Ano na gagawin natin ngayon? Basta, isalba natin ang pwede nating isalba. Kaya yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Kagabi ay tinamaan ng bagyo ang probinsya namin. Isang bagay na hindi namin inaasahan kaya hindi kami nakapaghanda. Alam naman namin na may bagyo pero ayon sa balita ay signal number 1 lang doon. Hindi naman namin inaasahan na lilihis ang takbo ng bagyo at madadaanan kami. Madaling araw nang magising na lang kami sa sobrang lakas ng ulan at hangin. Dahil doon ay halos nasira lahat ng pananim namin, maging ang mga bago pa lang namin na itatanim. Ang mga palay ay nasira halos lahat. Habang inaayos namin ang bukid, hindi ko na napigilan ang maging emosyonal. Bigla akong pinanghihinaan ng loob. Kaya yan, Jepoy. May sasalba pa tayo. Ate. Okay lang ako. Okay lang. Huwag mo ko intindihin. Alma, my loves! Ay, naku, ito talagang mga ulupong Nananamantala pa tong mga to kapag talaga kakatapos lang ng bagyo ang aga-aga nakabantay na. Ay, alam niya maraming bibili sa kanya ng binhi. Tapos papatungan niya ng malaking interes. Bakit, Erning? Mukhang malaki-laki ang nasira sa pananim mo Oh, ano ngayon? Pautangin kita ng malaki. Huwag ka mag-alala, hindi ko tataasan ng interes. Gaya pa rin ng dati. Pero may isang kondisyon. Ano naman yun? Sasagutin mo na ako. Ulul! Ano ako, desperada? Lumayas ka nga dyan sa harapan ko. Mainit ulo ko ha, baka ikaw ang itanim ko dito. Oh, my love, easy, relax. Ang mabuti pa, umalis. Alma? Napalingon kaming lahat nang marinig ang boses ng lalaki na tumawag sa pangalan ko. Nagtaka ako nang makita ko doon ang anak ni Tatay Gaston. Nagkatinginan kami ni Jepoy pagkatapos ay agad akong lumapit sa lalaki. Parang may sumipa ng malakas sa dibdib ko nang ngumiti sa akin si Kenji. Alanganin at nahihiya akong ngumiti nang iabot nito ang kamay niya sa akin pero kailangan kong tumanggi. Naku sir, puro lupa ho ang kamay ko. Okay lang. Naparito ako dahil sa utosidad. Halika, doon tayo sa bahay mag-usap. Hindi ko alam kung bakit natataranta ako ngayon na roon si Kenji. Siguro dahil naaasiwa ako sa itsura ko. Nakasuot ito ng Amerikana. Malinis at mabango habang ako ay nakaduster na may tapis sa bewang at ang buhok ay naka-hair clump lang at nahuhulog pa nga ang maiikling hibla sa mukha ko. Pinagpapawisan at amoy araw. Matapos kong maghugas ng kamay ay saka ako nakipagkamay sa kanya. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? May nangyari po ba kay Tatay Gaston? Wala. Ayos lang siya. Ang totoo, nandito ako hindi lang bilang anak niya, kundi bilang abogado niya. Para sunduin ka. Gusto ko niya makita at makausap. Abogado? Bakit po? Dinimanda ba niya ako? Wala akong kasalanan, sir. Wala akong kinuha sa mga gamit niya nung tumuloy siya dito. Relax. Wala naman ako sinabi na kinasuhan ka. Gusto ko lang niya makausap at naghihintay na siya sa'yo. Sige po. Magbibihis po muna ako. Maupo ka muna. Gusto niyo po ng kape? Hindi na, salamat. Nagkape na ako. Sige lang, take your time. Kahit sinabi ni Attorney Guapo na take my time, nagmamadali at natataranta pa rin ako. Nagsuot ako ng simpleng maong na pantalon at simpleng kulay puting blouse na medyo off-shoulder. Gusto ko naman na medyo presentable ako para kapag tumabi ako kay Kenji at tumarap kay Tatay Gaston. Naligo din ako ng pabango para hindi nakakahiya at naglagay ng manipis na make-up. Sinuklay ko ng mabuti ang lagpas balikat kong buhok bago lumabas na kwarto. Nang lumingon sa akin si Kenji,
napansin ko na natigilan ito at tinitigan ako ng gusto. Ilang sandali pa ay ngumiti ito at tumayo. Ano, tara. Oo, pasensya na sa suot ko. Wala akong masyadong damit eh. Okay lang. Bagay sa'yo. Mas lalo kang gumanda. Salamat. Ay, teka lang. Wait lang. Kamami nga, may date kayong dalawa, no? Nako. Luka-luka. Anong date? Hindi. Pinatatawag ako ni Tatay Gaston. Dito ka muna ha. Ikaw nang bahala sa bukid. Sige, enjoy. Kuya Pogi, ingatan mo ate ko, ha? Mamahalin mo pa yan? Hoy! Yabunga nga mo! Akong bahala sa ate mo. Pasensya ka na dun ha. Sus, wala yun. Halika na. Excited na si Dad na makausap ka. Habang nakasakay kami sa kotse ni Kenji ay tahimik lang ako. Madalas ay siya ang nagtatanong dahil nahihiya talaga ako. Bukod doon ay malakas ang kabog ng dibdib ko sa di malamang dahilan. Ilang sandali pa ay muli na naman itong nagsalita. Kailan talaga ng pinsa mo ron sa bahay? Oo, kami na lang ang magkasama sa buhay. Ulila na kasi kami pareho eh. Asawa, boyfriend. Naku, wala akong ganon. Masyado akong abala sa bukid, lalo ngayon. 80% ng pananim namin sinira ng bagyo. Nakita ko nga kanina habang nagmamaneho ako papunta sa inyo. Maraming nasirang pananim. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa mansyon ng mga Velasquez. Halos mapanganga ako nang bumukas ang malaking gate at bumungad ang dalawang palapag na mansyon. Namangha at panay ang lingon ko sa paligid nang bumaba kami sa kotse. Agad akong sumunod kay Kenji nang yayain akong pumasok sa loob. Pagdating doon ay sinalubong ako ng magagarang disenyo ng bahay. Ang bawat gamit ay halatang mamahalin mula furnitures at hanggang appliances. Isang may edad na babae ang nakita akong lumabas mula sa kusina. Matapang ang mukha nito at agad kong nakita ang mataray na tingin na pinukol nito. Oh, Kenji, akala ko'y nasa trabaho ka na. May pinasikaso lang po si Dad. At sino naman na itong magandang binibini na ito? Ako po si Alma. Siya po yung nagligtas kay Dad mula doon sa aswang na sumalaki sa kanya. Siya ba? Nako, Iha. Maraming salamat sa ginawa mo para sa kuya ko. Walang anuman. Sige tita, dito na muna kami at naghihintay na si Dad. Mula sa sala ay dinala ako ni Kenji sa loob ng isang kwarto na mukhang opisina at library. Doon ko natagpuan si Tatay Gaston. Malayo sa itsura nito noong una ko siyang nakilala na duguan at takot na takot. Ngayon ay posturang-postura ito. Gaya ni Kenji ay nakasuot ito ng Amerikana na pang-opisina. Napalingon naman kaming tatlo nang pumasok doon ang tita ni Kenji. Finally. Nandito ka na rin, Alma. Tatay! Kumusta ka na? Aba, ang pogi natin Magaling na po ba ang sugat nyo? Huwag mo na akong alalahanin pa, ha? Maupo ka muna. Ang ganda pala ng bahay nyo, Tay. Parang palasyo. Nagustuhan mo ba? Opo. Ay, bakit niyo po pala ako pinapunta dito? Mabel, lumabas ka muna at may importante kaming pag-uusapan. Sige. Nang umalis ang babae, tumayo si Kenji at nilock ang pinto pagkatapos ay may nilabas na kulay puti na envelope si Tatay Gaston mula sa drawer. Ngumiti sa akin ang mag-ama at inabot iyon sa akin. Nagtataka na tumingin ako sa dalawa at nag-aalangan pa ng kunin ko iyon. Nang tingnan ko ang laman ng envelope, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang tseke na may halagang 10 milyong piso. Ala, para saan po ito? Naku, Tay, wala po akong pambabayad sa inyo na ganyang kalaki. Iha,
Hindi ko yan pinapautang sa'yo. Pinipigay ko yan. Po? Sa akin na lang ito? Bakit po? Gusto ko tumanaw ng utang na loob sa ginawa mong pagliligtas sa buhay ko. Kinuwento sa akin ni Jepoy kung paano mo nilabanan ng aswang mailigtas lang ako. Halos ipinuwis mo na pala ang buhay mo para sa akin. Babae ka pero matapang ka. Alam ko na natakot ka rin pero hindi ka nagpadahig doon. Hindi lahat ay gagawin ang ginawa mo. Baka nga kahit ang lumabas para puntahan ako hindi nila gagawin. Naku tay, hindi ko po matatanggap yan. Bukal sa loob ang ginawa ko. Huwag niyo na po akong alalahanin. Saka sobrang laki po nito. Pero gusto kong tumulong sa'yo. Alam ko na nangangailangan ka ng pera lalo na ngayon na maraming pananim ang nasa lanta ng bagyo. Ano po ang kapalit nito? Ay gusto ko kapalit. Ipagpatuloy mo ang kabutihan ng puso mo at pagiging matulungin sa kapwa. Palaguin mo yan at pagyamanin. Saka isipin mo na lang na tumama ka sa loto. Salamat po, tay. Maraming salamat po. Sobra po itong pera na to. Makakabayad na po ako sa utang ko sa bangko at mababawi na yung lupa namin. Matagal na po kasing nakasanla yun eh. Mula po nang mamatay sa aksidente ang buong pamilya namin ni Jepoy. Sinanla namin yung lupa para may panglibing po kami sa kanila. Huwag mo na rin alalahanin yun, Alma. Binayaran na namin ang utang mo sa bangko. Narito ang mga papeles sa envelope. Nariyan na rin ang titulo ng lupa ninyo. Paano niyo pong nalaman? Pasensya ka na iya. Nagpa-imbestiga lang ako ng kaunti tungkol sa'yo. Gusto ko kasing malaman kung sa paanong paraan ako makakatulong sa'yo. Hindi biro ang ginawa mo para sa daddy ko, Alma. Tatanawin kong malaking utang na loob yun sa'yo. Maraming salamat po, Tay, Attorney Kenji. Promise, kahit wala ito, okay lang. Bukod doon, gusto kong protektahan ka laban sa aswang na humabol sa akin. Ang sabi ni Jepoy ay nakita ka ng aswang kaya tiyak na alam niya ang bahay mo. Natatakot ako para sa kaligtasan mo, iya. Baka sumugo doon ang aswang. Huwag ho kayo mag-alala. Tinuruan naman po ako ni Mang Kulas kung paano labanan ng aswang. Akin na ang phone mo. Sinave ko ang number ko dito, ha? Tawagan mo ako o retext sakaling may kailangan ka pang iba. Sabihin mo lang. Opo, pero dito lang sa pera at yung pagbayad niyo sa utang ko, sobra na. Masaya kami makatulong sa'yo. Tsaka maliit pa yung halaga na yan kung tutusin. Kaya lumabas kayo na, Alba. Kumain kayo. Ipag-shopping mo siya. Yes, Dad. Naku, hindi na po. Oh, bawal tumanggi, Alma. Pero, Halika na. Dad, una na po kami. Nang isama ako ni Kenji ay wala na akong nagawa. Sinunod nito ang sinabi ng ama na ipag-shopping ako maging si Jepoy. Mula damit, gamit, maging bagong cellphone. Hindi lang iyon, kumain din kami sa labas. Hindi man date yun na matatawag pero parang ganon ang pakiramdam ko. Napakabait niya at mapagkumaba sa kabila ng mataas nitong antas sa buhay. Sa loob ng isang araw ay naging close kami agad. Matapos iparada ni Kenji ang kotse sa gilid, ay hindi muna kami bumaba agad at nag-usap doon saglit. Nag-enjoy ka ba? oo naman, sobra. Pero ang dami yata nating nabili, nakakaya na sa daddy mo. Alma, wag mong isipin yun. Buhay ng daddy ko ang niligtas mo. Kahit ano pang biling ko sa'yo, hindi nito matutumbasan yung ginawa mo. Alam mo, mahal na mahal ko sa dad. Kung wala siya, wala akong pamilya. Anong ibig mo sabihin? Matandang binata talaga si dad. Pero inampun niya ako nung 10 years old pa lang ako. Binago niya ang buhay ko. Totoong napakabait niya. Yun din ang dahilan kaya maraming nagsasamantala sa kabaitan niya. Kaya nga ako nag-abogado para maprotektahan ko yung mga pinaghirapan niya. Mana ka naman pala kay Tatay Gaston. Huwag ka muna umuwi ha. Dito ka na maghapunan. Kumakain ka ba ng tinolang manok? Oo naman. Halika, baba na tayo. Aaminin ko, Madam Venus. Nahihiyaman ako sa dami ng natanggap ko mula kay Tatay Gaston at Kenji. Hindi ko rin naman maiwasan na magkaramdam ng saya dahil sa isang iglap, biglang nasolusyonan ang problema namin. Bukod doon ay
Excited na rin akong ipakita kay Jepoy ang mga pinamili namin at sabihin ang magandang balita. Pagdating sa bahay, naabutan ko ang pinsan ko na nanonood ng TV sa sala habang nakahiga. Napabalikwas pa ito ng bangon nang pumasok kami. Ano yan? Sabi na nakikipag-date ka lang? Ay, hello kuya. Hi. He, hindi ako nakipag-date. Pero may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Mayaman na tayo! Ano? Ay, tumama ka sa loto, no? Nagmamadali na kinuha ko ang cheque na pinatago ko kay Kenji at binigay iyon kay Jepoy. Namilog ang mga mata nito at nagtatalo ng gusto. Sa sobrang tuwa ay naiyak ito kaya nahawa tuloy ako. Para kaming mga timang na tumatalon habang magkayakap. Ate ko! Marami na tayong pera! Hindi lang yun. Nayayaran na nila tatay gasto ng utang natin sa bangko. Nasa atin na ulit ang titulo nitong lupa. Thank you, Lord. Grabe bawing-bawi yung nalugin natin dahil sa bagyo. Kaya mula ngayon, wala na tayong poproblemahin. Pagyayamanin pa natin to. Sir Kenji, maraming salamat po. Buti na lang pinilit niyo to ate ko na tanggapin yung pera. Masaya kaming nakatulong sa inyo. Tumuha ka ng sayote at dahon ng sili. Bilis, magluluto tayo ng tinola. Dito kakain si Sir Kenji. Ay, nanginginig-ginig pati. Ilang kilong sayote gusto mo? Naging masaya ang hapunan namin. Marami kaming nalaman tungkol kay Tatay Gaston. Gaya namin, ay isa rin pala siyang magbubukid noon kaya ganun na lang kalapit ang puso niya sa mga gaya namin. Matapos maghapunan, ay nagpahinga muna kami ni Kenji sa labas ng bahay habang naghuhugas ng pinggan si Jepoy. Salamat sa dinner ha. Sarap po pala magluto. Yun na yata yung pinakamasarap na tinulang na tikman ko eh. Maraming salamat. Buti at nagustuhan mo. Salamat din sa pagsama sa akin buong araw. Nag-enjoy akong kasama ka. Wala naman sigurong magagalit sa akin, ano? You mean girlfriend? Sus, wala. Huwag kang mag-alala. So, paano? Una na ako ha. Salamat sa masarap na hapunan. Sige, mag-iingat ka ha. Maraming salamat ulit sa lahat. Tsaka nga pala, pakibigay itong mga gulay kay tatay. Galing yan sa mismong tanim namin. Pumili talaga ako na maganda at sariwa. Salamat. Pero hindi pa naman to siguro yung huling pagkikita natin, oh. Oo naman. Tawag o text ka lang ha. Good. Kasi nag-enjoy akong kasama ka. Ako rin. Sabay kaming lumingon ni Kenji sa bandang likod. Nang gumalaw ang mga halaman at marinig ang pamilyar na tunog na iyon ng aswang. Napaatras ako at agad kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Nahawakan ko si Kenji sa kamay. Sabay hila siya paatras. Pagkatapos ay agad kong kinuha ang itak na nakapatong sa ibabaw ng mahabang upuan. Jepoy! Yung asin at bawang, bilis! Bakit ate? Alma, ano nangyayari? Nandito yung aswang! Aswang? Ayun siya! Anong klaseng halimaw yan? Hindi ko alam pero mukha siyang scarecrow. Siyang kumagat sa daddy mo. Napaatras si Kenji sa gulat nang makita ang lumabas sa talahiban. Ang aswang, nalilisik ang mga mata sa galit. Sa pagkakataon na iyon ay si Kenji na ang humawak sa kamay ko. Dahan-dahan kaming umatras pabalik sa bahay. Susugod na dapat ito nang dumating si Mang Kulas. Hoy, aswang! Ako ang harapin mo! Alma, pumasok na kayo sa loob, bilis! Ako nang bahala rito. Mang Kulas, mag-iingat po kayo! Tutulungan ko siya. Doon na kayo ni Jepoy sa loob. Akin ang asin. Apoy, kailangan ko ng apoy. Sindihan niyo ang panggatong! Nagmamadali kaming pumasok ni Jepoy at nagpaningas ng apoy sa likod ng bahay habang si Kenji at Mang Kulas ay hinarap ang aswang. Lumabas ang aswang sa likod ng mga halaman at agad na sumugod sa kanila.
Napatakbo ako para tingnan sila nang marinig ko ang aswang. Abot langit ang dasal ko na sana'y huwag silang masaktan at papatay nila ang aswang. Samantala, unang sinugod nito si Mang Kulas matapos hagupitin ang buntot pagi. Mabilis itong nakabawi at nahawakan sa leeg ang matanda pagkatapos ay hinagis ito. Mang Kulas! Ako ang harapin mo, hayop ka! Pagbabayaran mong ginawa mo sa daddy ko! Sumugod ang aswang kay Kenji pero nagulat ako nang salubungin niya ng malakas na sipa ito at tinamaan sa dibdib. Nang makabawing muli, sumugod ulit ang aswang at tinalunan si Kenji. Sinakyan siya ng aswang at sinakal ng mahigpit pero agad niyang iniwas ang mukha nang pagtangka itong tusukin siya ng matalas nitong kuko. Mabilis na gumanti si Kenji at sinuntok ng malakas ang aswang sa mukha. Saka inabot niya ang itak at sinaksak ito sa leeg. Papatayin kita! Apoy, kailangan sunugin niyo na siya para tuluyan siya mapatay. Hindi siya mamamatay sa kahit anong sandata dahil hindi siya basta aswang. Binuhay siya ng itim na mahika. Isang espiritu ng aswang ang nasa katawan niya. Jepoy! Yung panggatong! Bilis! Ito na! Lumayo ang aswang kay Kenji at mabilis na tumakbo palayo nang makita nito ang kahoy na umaapoy. Agad tumayo si Kenji at kinuha sa akin ang kahoy saka hinabol ang aswang. Nang madaanan nito si Mang Kulas, bigla nitong sinaksak sa dibdib ang matanda. Dahil doon ay napasigaw ako sa gulat at tuluyang napaiyak. Mang Kulas! Demonyo ka! Bumalik ka dito! Nang bunutin nito ang kamay ay saka tumakas ang aswang. Mabilis itong hinabol ni Kenji habang kami ni Jepoy ay agad nilapitan si Mang Kulas. Umiiyak na hinawakan ko siya sa kamay. Noong mamatay ang mga magulang namin magpinsan, isa si Mang Kulas sa hindi nagpabaya sa amin. Tinulungan kami at tinuring na pamilya. Mang Kulas! Dadaling ka namin sa ospital! Kenji! Makinig ka sa akin, Alma. Hanapin niyo kung sino man ang mangkukulam na tumatawag ng espiritu ng aswang. Sunugin niyo ang papel kung saan niya sinulat ang dasal para mabuhay at maging aswang ang panakot sa uwak. Sa ganong paraan, kapag napigilan niyo siya, hindi na mabubuhay ulit ito. O kaya, sunugin niyo ang aswang. Opo. Inihintay na ako ng pamilya ko sa langit. Mang Kulas! Hindi ko siya naabutan. Kenji! Si Mang Kulas! Ako nang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Tatawag ako ng tulong ngayon din. Pero kailangan sumama kayo sa akin. Dahil tiyak na babalik na naman ang aswang na yun at hindi kayo ligtas dito. Wala ng pamilya si Mang Kulas at nag-iisa na rin sa buhay, kaya kami na ang nagasikaso ng kanyang bangkay. Pansamantala muna kaming inuwi ni Kenji sa bahay nila. Gaya ng naging reaksyon ko noong una, maging si Jepoy ay labis na namangha. Pinatulog kami ni Kenji sa isang guest room. Hinanap namin si Tatay Gaston pero nagkataon na wala siya sa bahay. Pero kahit anong komportable ng hinihigaan namin, hindi pa rin naging wasto ang tulog ko dahil sa mga huling bilin ni Mang Kulas. Kinaumagahan, matapos namin maligo ni Jepoy ay sabay kaming lumabas ng kwarto. Natigilan kaming dalawa nang halos sabay namin lumabas si Mabel. Matapang ang mukha na parang mala Cecilia Rodriguez kapag nagtaray at agad kaming tinormalan. Ikaw yung babaeng pumunta dito kahapon, hindi ba? Yung kasama ni Kenji. Ako nga po. Anong ginagawa mo dito? At sino itong kasama mo? Pinsan ko po si Jepoy. Good morning po, ma'am. Alam ko na. Kayo sigurong bagong pasok na katulong dito. Kung ganoon, hindi dapat kayo pumapasok basta sa mga kwarto dito. Ma'am,
Ano po kasi, hindi. Bumaba na kayo doon at tumulong sa kusina. Ano bang tinatanga-tanga niyo riyan? Hindi kayo mga amo dito. Tita! Oh, Kenji. Mabuti at narito ka na. Pagsabihan mo nga itong mga bagong katulong natin na Hindi sila katulong dito, tita. Mga bisita namin sila ng dad. Dito na muna sila tutuloy ng ilang araw hanggat hindi napapatay ang aswang na yon. aswang? Oo. Sinalakay sila ng aswang na muntik pumatay kay dad. Delikado ang buhay nila, kaya dito muna sila tutuloy. Alma, Jeffoy, halika na muna. Kumain na tayo. Nakayakap sa braso ko si Jeffoy at agad kaming sumunod kay Kenji. Habang pababa kami ng hagdan at lumingon ako, nakita ko na nakasunod ng tingin sa amin si Mabel. Masama ang tingin sa amin. Yung tipo na nakamamatay ang tingin ay agad na kaming bumulagta sa sahig. Nang sandaling iyon, Madam Venus, hindi na maganda ang pakiramdam ko sa tiyahe ni Kenji. Nakakatakot naman ang tita mo, kuya. Parang ayaw niya yata kami dito eh. Uwi na lang po kami sa amin. Kami ni dad ang may-ari ng bahay na to. Bisita namin kayo at wala siyang magagawa dahil nakikitira lang yan dito. Kaya huwag kayong mag-alala dyan. Sir, kung okay ho sa inyo, sa umaga uuwi kami ni Jeffoy sa bahay dahil kailangan din naming asikasuhin yung bukid. Bago po lumubog ang araw, uuwi na lang kami dito. O sige, kung yan ang gusto nyo. Kapag inabot kayo ng dilim, tawagan nyo agad ako para masundo kayo. O kung hindi man ako makarating agad, sumakay kayo papunta dito at huwag kayong maglakad para siguradong hindi kayo maharang ng aswang. Opo. Nang makarating kami sa dining area, naabutan ko doon ang iba't ibang ulam na pang-almusal na nakahain. May bacon, itlog, corned beef at tocino. May fried rice pa at tinapay. Nagkatinginan kami ni Jeffoy dahil almusal pa lang ay parang fiesta na agad sa dami ng pagkain. Doon namin naabutan si Tatay Gaston. Tatay! Kamusta na po kayo? Ayos lang naman. Nabalitaan ko mula kay Kenji ang nagyari. Pabuti na lang at naroon siya pero kinakalungkot ko ang pagpanaw ni Nicolas. Mabigat sa kalooban ko na nadamay siya sa gulong dinala ko. Kayo rin. Sasagutin ko ang pagpapaliping niya. Naku, huwag niyo na pong intindihin yun. Ako na po ang bahala kay Mang Kulas. Parang lolo ko na rin po yun. Saka wala po kayong kasalanan. Yung aswang na yon ang may kasalanan ng lahat. Sir, pwede na po ba kami kumain? Oo nga pala. Sige na, kumain na kayo. Hoy, dahan-dahan naman halatang PG. Ay, ate, kiper. PG na kung PG. Minsan na tayo makakain ng ganito kasarap, no? Dad, by the way, saan ka pala pumunta kagabi? Kasi nung dumating kami dito, pasado 11:00 na, wala ka. Hindi ka naman doon, nakitang lumabas ang gwardiya natin. Nagkayayaan kami ng mga kumpare ko. Medyo napasarap ang inom kaya madaling araw na rin ako nakauwi. Nagpasundo na lang ako kay Nelson at nagkataon na nasa loob yung gwardiya natin nung umalis ako. Sige na, at aalis na ako. May meeting pa ako ng 9:00, ha? Ha? Dad, hindi ka pa kumakain, ha? Ayos lang ako. Alma, Jeffoy, kumain lang kayo ng marami, ha? Ingat po kayo, Tay. Ang weird ni Dad ngayon, ha? Bakit? Kahit gaano ka-importante ang meeting niya, kahit na maliit siya, hindi umalis ang hindi kumakain ng breakfast. Baka naman busy lang talaga. Lumipas ang mga araw na ang routine namin ay uuwi sa bahay sa umaga at uuwi naman kami sa mansyon sa gabi. Sinisikap namin na hindi mag-cruise ang landas namin ni Mabel. Dahil gaya ni Jeffoy, hindi panatag ang loob ko kapag nasa paligid siya. Parang bawat kilos namin ay binibilang nito. At sa ilang araw na pamamalagi ko sa mansyon, mas naging malapit ako sa mag-ama, lalo na kay Kenji. Kapag uuwi ito galing sa trabaho, ay palagi kaming magkausap. Kapag Sabado o Linggo, ay madalas niyayaya niya akong lumabas. Hanggang sa tuluyang napalagay ang damdamin ko sa kanya. Isang gabi, nang hindi ako dalawin ng antok, naisip kong bumaba sa kusina para uminom ng gatas. Doon ko nadatnan si Kenji na nakaupo sa bar stool sa harap ng island counter at umiinom ng beer.
Hindi ka na makatulog. Oo eh. Kanina kasing hapon pumunta kami ni Jepoy sa bayan. Tapos nagaya siya mag-coffee shop kami. Siya nga pala. Nakapagbukas na ako ng account sa bangko. Nadeposito ko na yung pera. That's good. Nakabili na ulit kami ng mga binhi tapos nabalitaan kong binibenta ng kapitbahay namin yung lupa nila. Mga 2 hektarya din yun. Naisip ko na bilhin na rin. Wow, okay na investment. Go. Sir, maraming salamat po ulit. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihan ninyo sa amin. Ilang beses ko ba kailangan sabihin na alisin mo na yung sir at po kapag kausap mo ako? Kenji na lang. Okay, Kenji. Oh, inom ka ng gatas? Wag yan. Magbir ka. Samahan mo ako. Bad influence ka. Bilis na. Kumuha ako ng isang beer at niyaya niya akong lumabas at tumambay doon sa garden, kung saan kami naupo sa isang mahabang bench. Matapos nitong tumungga ng beer ay lumingon sa akin si Kenji. Hindi mo pa nga pala nakukwento sa akin kung ano nangyari sa mga magulang mo. Paano ka ba naulila? Yun ba? Maayos ang buhay ko nung buhay pa sila nanay. Pero binago yun ng aksidenteng yun. Isang madaling araw. Bumiyahe ang magulang ko kasama ang bunsong kapatid ko para mag-deliver ng gulay na inani namin. Isang jeep sila. Kasabay nila nanay yung magulang ni Jepoy dahil luluwas sila ng Maynila at magpapababa sa terminal. Nagkaroon ng aksidente sa daan. Nasira yung preno at nawala ng kontrol tapos nahulog yung jeep sa bangin. Sumabog, kaya walang nabuhay sa kanila. Kaya ayun, mula noon, nabaon kami sa utang ni Jepoy. Ikaw, asan ang tunay mong pamilya? Ewan ko. Basta ang naalala ko lang, adik pareho ang mga magulang ko. Balak akong ibenta ng tatay ko dun sa sindikato, pero tumakas ako at si Dad ang nakarescue sa akin. Mula noon, inampun na niya ako at siya na yung tinuring kong totoong pamilya. Kaya pala, mahal na mahal mo siya, no? Oo, sobra. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala siya. Pero ngayon, hindi na lang siya ang meron ako. Nandiyan ka na rin at nandito na rin ako para sa'yo. Oo nga. Ngayon ko lang din naisip na mula nang mawala sila nanay, umikot na sa bukid ang buhay ko. Ang mga dati kong kaibigan, nawala sila isa-isa. Ako, parang naiwan sa bukid. Hindi na umusad. Hanggang sa nakilala ko kayo ni Tatay Gaston. Naputol ang pag-uusap namin ni Kenji nang marinig ang pamilyar na tunog ng aswang. Agad siyang napatayo at ako naman ay lumingon sa paligid. Nagkatinginan kami at nagtataka dahil mataas ang bakod ng bahay nila Kenji. Bukod doon ay may live barbed wire pa sa taas ng bakod. Kung umakyat man ang aswang, tiyak na makukuryente siya. Nandito ang aswang, Kenji. Pumasok ka na. Titignan ko kung saan nanggagaling ang tunog. Ayun na naman siya. Mag-iingat ka, ha? Nagmadali akong pumasok pero doon lang ako sa pinto at tinatanaw si Kenji. Nagganap ito sa paligid ng armas hanggang sa makuha nito ang piko doon sa garden. Hawak iyon ay naglibot siya sa bakuran habang naghihintay sa pagbalik nito. Bigla akong napalinggon sa bintana nang makita doon ang ulo ng aswang na mukhang scarecrow. Nakatingin siya sa akin kaya kinalabutan ako at napasigaw. Kenji! Nandito siya sa kabila! Saan? Doon sa kabilang gilid! Ayun! Tumakbo! Hoy! Bumalik ka dito! Nang habulin ito ni Kenji, doon na ako sumunod na dala ang asin na kinuha ko mula sa kusina. Pagdating ko sa gilid ng bahay, nakita ko na lang. Nagpapambuno na ang aswang at si Kenji. Hawak ng aswang ang handle ng piko at nakaharap sa kanya ang matulis na parte habang pinipigilan iyon. Si Kenji naman, kinukontra ito at pilit tinutulak palapit sa mukha ng aswang. Nagmamadali akong tumakbo palapit at binato ito ng asin. Malakas na dumaing ang aswang. Tinulak nito si Kenji palayo at biglang kinalmot sa braso gamit ang matalas nitong kuko.
Kenji! Sa halip na sugurin si Kenji, tumakbo ang aswang palayo at mabilis na umakyat sa mataas na puno ng mangga. At mula doon ay nagawa niyang tumalon palabas ng bakuran. Samantala, mabilis ko namang nilapitan si Kenji. Nagdurugo ang braso nito dahil sa kalmot ng aswang. Diyos ko, ang sugat mo! Wala to. Halika na sa loob at gamutin natin yan kaagad. Isang hapon, habang naroon kami ni Jepoy sa bakuran ng bahay namin sa bukid at kasalukuyang nagsesegregate kami ng naani naming sayote, nagulat kami ng pinsan ko nang biglang dumating doon si Mabel. Kasama ang driver na pinapayungan pa siya at sukbit ang luxury brand na bag nito habang putok na putok ang pisngi sa pink na blush on. Mabel? Magandang araw po. Naligaw yata kayo dito. Pinapunta ho ba kayo dito ni Tatay Gaston? Sa halip na sumagot, ay mataray akong tiningnan nito mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay umismid at tinalikuran ako. Agad din tumaas ang kilay ni Jepoy at akmang susugurin ito pagtalikod pero mabilis siyang napigilan. Samantala, si Mabel ay naglakad-lakad sa paligid ng bakuran na dinaig pa ang inspektor. Ang mga sayote na nakalatag sa ibaba ay sinipa nitong parang basura saka walang paalam na pumasok sa bahay namin. Sumunod ako sa ginang dahil hindi ko na nagustuhan ang inaasal nito. Muling gumala ang tingin sa paligid at parang nakakainsulto na tatawa-tawa. Muli itong naglakad. Nang papasok na ito dapat sa kwarto, doon na ako kumilos at humarang sa pinto. Ano ho ba ang kailangan nyo? Gusto ko lang makita kung maayos ba itong bahay nyo. Maayos naman. Medyo luma na kaya lang mabaho. Kaya bagay kayo dito. Nagtataka lang ako kung bakit pa kayo nakasiksik sa mansyon. Ano ho? Huwag ka na magkukunwaring babae ka. Dahil alam kong modus sa mga gaya mo. Sinong target mo sa mag-ama, ha? Ang kuya ko o ang pamangkin ko? Anong ginawa mo para mabola mo sila ng ganon? Mawalang galang na po, madam. Una, wala kayong karapatan na insultuhin ako sa loob ng pamamahay ko. Lalo at trespassing ka dito. Baka gusto mong idemanda kita ngayon din. Bahala kayong isipin ang gusto nyo. Pero hindi ko papaguri ng sarili ko magpaliwanag sa'yo. Basta ako, alam ng Diyos sa malinis ang konsensya ko. Matapang ka. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ang tapang mo. Kapag isinumbong kita sa kuya ko, kapag nalaman kong nagnanakaw ka, sinasamantala mo ang kabaitan nila. Hoy! Teka nga! Sumusobra ka ng matanda ka ha? Hindi kami magnanakaw no? Kung ayaw mo maniwala na si Tatay Gaston at si Kenji ang gustong manirahan kami doon, wala kami magagawa. Pero huwag mo i-insultuhin ang ate ko ha? Itsurang to. Lumayas kayo sa pamamahay namin. Dahil para kayo mga linta na nakakapit sa kapatid ko. Alam nyo, ma'am, nakakaawa kayo. Ang akala ko noon kapag marami kang pera, masaya. Hindi pala. Lalo na sa mga gaya mong sakim. Alam nyo kung bakit? Dahil sa nakikita ko, parang takot na takot kang maagawan ng yaman. Mukha kang hindi marunong makontento eh. Ba't bastos ka? Akma akong sasampalin ni Mabel pero agad kong nahawakan ang kamay nito at patulak kong binitawan ang braso niya. Nagulat siya sa ginawa ko na para bang hindi niya inaasahan na lalaban ako. Matapang ko siyang nilabanan ng tingin pagkatapos ay bigla kong hinawakan ito sa braso at sa pilitan itong kinaladkad palabas ng bahay. Pagkatapos ay tinulak ko siya palabas ng bakuran namin kaya nawala nito ng balanse at nahulog sa bukid na puro putik. Isang bagay ang itinuro sa akin ng mga magulang ko noong nabubuhay sila, ma'am. Ang matuto akong gumalang sa matatanda at huwag kong hayaan na apihin ako dahil lang mahirap kami. Dahil matanda ka na, hindi na kita papatulan. Kahit pwede naman kitang sampalin kanina pa dahil sa kabastusan ng bunganga mo. Alam mo, mayaman ka lang, pero para kang walang pinag-aralan.
Ay, huwag mo kami magmamalakihan. Ikaw masyolda ka. Akala mo ba hindi ko napapansin? Saling kek-kek ka lang naman doon sa mansyon na inaangkin mo. Halos wala nga gusto ko mausap sa'yo doon dahil kahit ang mismo kapatid mo, ay, ayaw sa'yo ah. Hindi yan totoo. Ah, sorry ka. Pero yan ang true lalo. Itong tatandaan mo. Isusumbong kita sa kuya ko. Makakarating sa kanya lahat ng ginawa mo. Samahan pa kita, gusto mo? Hoy! Anong tinatawa-tawa mo dyan? Tulungan mo akong tumayo dito, tanga! Nagmamadaling kumilos ang driver na pigil ang tawa. Nang makaahon siya sa putikan, ay tinukol ako ng masama at nandidilat ang tingin ni Mabel. Alam kong galit na galit siya sa akin dahil nanginginig ang mukha nito. Pero hindi ako nagpatinag sa kanya. Hindi ako nagpadala sa takot. Dahil alam ko na malinis ang konsensya ko. Wala akong ninakaw at wala akong inaagrabyadong tao. Lahat ng meron ako ngayon ay mula sa kabutihan ng puso ni Tatay Gaston at Kenji. Hindi ako takot kay Mabel, pero aaminin ko na kinakabahan pa rin ako habang pauwi kami ng bahay kanina. Nang dumating kami ay wala pa si Kenji. Gayon din si Tatay Gaston. Doon sa bahay ay wala kaming ginawa ni Mabel kundi ang magsukatan ng tingin. 7:00 habang nasa hapagkainan ay tahimik pa rin kaming tatlo. Isang bagay na nahalata ni Kenji. Nasaan ang kuya, Kenji? Nasa kwarto po. Mamaya na rin po siya kakain. Napapansin kong parang nagbagong appetite ng kuya. Hindi na siya masyadong nagkakakain. Oo nga po eh. Pero sabi niya busy lang daw siya talaga pero madalas siyang kumain sa labas. Baka lang kasi hindi na niya matake ang amoy dito sa bahay. Amoy pusali. Sino kaya masyonda dito na amoy lupa? Shh! Huwag ka maingay. Sumusobra ni. Oh, Alma, may nangyari ba? Kanina ko pa nahalata na bigat ng atmosphere dito sa bahay. Sorry Kuya Kenji, pero bakit hindi mo itanong sa tita mo? Si tita? Tita Mabel, ano nangyari? Nagmagandang loob lang naman ako. Anong ginawa mo sa kanila, tita? Kung ano-anong pangiinsultong sinabi niya sa akin. Ayoko lang na may mga lintang nakakapit sa pamilya natin at sinasamantala kayo. Pagkatapos, minasama nila. Sinaktan ako ng babaeng yan at itinulak sa putik. Ay, matanda ka na, sinungaling ka pa. Ikaw to sumugod sa bahay na walang kaabog-abog. Tapos nilait mo yung tinitira namin. Wait, linta? What do you mean? Ang dalawang ito, nakatikim lang ng kutsyon ayaw na bumalik sa banig. Ginagatasan na kayo, hindi nyo pa alam. Pinagnanakawan na kayo ng dalawang hampas lupang ito. Ito anong sinasabi nyo? Walang ganun. Hindi sila magnanakaw. Tsaka saan nyo nakuha yan? Huwag mo na silang pagtakpan, Kenji. Hindi lang yon, nag-trespassing pa yan. Basta na lang pumasok sa bahay tapos nilait-lait kami ng ate ko. Kasi daw tinatarget niya kayo mag-ama. Mababa man ang pinag-aralan namin at mahirap man kami magbubukid. Pero kahit kailan, hindi ako gumawa ng masama lalo nang samantalahin ang kapwa ko. What? Tita naman, saan mo nakuha yung idea na yon? Concern lang ako. Concern? O baka naman sinisiguro mo lang na masosolo mo ang kayamanan na inaabangan mo? Kuya, hindi naman sa ganon. Pamilya tayo, kaya... Pamilya? Kahit kailan hindi mo ako tinuring na pamilya. Nagmamagaling ka lang ngayon dahil may kailangan ka. Dahil ubos na ang pera ipinamana sa'yo ni Papa. Kinukuha ko lang ang pera ko. Wala kang pera dito. Maliwanag ang sinabi ni Papa na wala nang mapupunta sa'yo kahit ni isang kusi. Dahil matagal mo na kinuha ang parte mo. Ang dali mo namang makalimot yata. Hindi ba't sinuway mo si Papa at nagpakalunod ka sa pagsusugal? Ngayon ubos na ang pera mo. Ako naman ang inaabala mo. May karapatan pa rin ako sa pera ng Papa. Kung ang 20 milyones ang inaabangan mo, wala kang makukuha, Mabel. Dahil ang bili ni Papa ay ibigay sa charity, ang 10 milyon at ang kalahati ay sa isang taong may magandang kalooban at karapat-dapat bigyan ng malaking pabuya. Mas ginusto ni Papa na ibigay sa ibang tao ang pera niya dahil alam niyang makakatulong at makakapagpaganda ng iba pang buhay. Hindi kagaya mo.
Winawaldas mo ang lahat ng pinaghirapan niya. Natigilan ako nang marinig yun. Bigla akong napalingon kay Kenji at ang pagsenyas niya na huwag akong maingay ang nagkumpirma sa akin na ang isa pang 10 milyon na tinutukoy ni Tatay Gaston ay ang binigay niya sa akin. Madam Venus, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman ng sandaling iyon. Matutuwa ba ako na ako ang pinili ni Tatay Gaston at ipinagkatiwala ang ganong kalaking halaga? O magigilty ako? Hindi! Akin ang pera na yon! Kanina mo binigay? Sabihin mo! Hindi mo na kailangan malaman pa. At itong bahay na ito, hindi ito mapupunta sa'yo dahil naisalin ko na ang titulo nito sa pangalan ni Kenji. Peste! Peste ka talaga! Wala kang kwenta! Pareho kayo ng papa! Palagi niyong inuuna ang ibang tao! Ampun lang naman yan ah! Wala siyang karapatan dito! Anak ko si Kenji at apelido ko ang dala niya. Ikaw ang wala karapatan dito. Kaya kung ayaw mong damputin ka sa kalye, ayusin mo ang pakikitungo mo sa mga tao rito. Ikaw ang sampid dito at pilit na isinisiksik ang sarili mo rito. Umpisahan mo na magbalot ng gamit mo at umalis ka na. Tatay, babalik na lang po kami ni Jepoy sa bahay. Hindi. Napag-usapan na namin ito. Hindi kayo babalik doon hanggat hindi napapatay ang aswang at hindi tayo nakakasiguro sa kaligtasan ninyo. Huwag mo kang intindihin niya si Mabel. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Opo. Halika na, Alma. Doon na tayo sa taas. Pasado 12:00 na ng hating gabi pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga natuklasan ko kanina. Kaya pala, ganun na lang kung ipamigay ni Tatay Gaston ang ganung kalaking halaga. Nakalaan pala talaga iyon sa isang mapalad na tao. Nagkataon lang na ako ang mapalad na iyon. Pero mula din nang makuha ko ang perang iyon ay hindi na rin ako matahimik dahil sa aswang. Palaging may takot sa dibdib ko na baka anumang oras ay sumalakay ito. Sa halip na patuloy akong mag-isip ng kung ano-ano, tinikit ko na lang ang mga mata ko at sinubukan kong matulog. Pero hindi pa man nagtagal, nang nakapikit ako, nang may marinig akong malakas na sigaw ng lalaki sa labas. Sino yun? Parang kaboses ng gwardya sa baba. Nagmamadali akong bumaba ng kama habang si Jepoy naman ay tulog na sa mga sandaling yun. Lumapit ako sa bintana at sumilip doon. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang nakitang nakahandusay sa semento ang gwardya doon sa bahay. Nagmadali akong lumabas ng kwarto at agad kinatok ang pinto sa silid ni Kenji. Kenji? Kenji, gising! Yung guard sa baba! Kenji! Nang hindi pa rin sumagot si Kenji, ay bumaba na ako at agad lumabas ng bahay. Tumakbo ako palapit sa kanya at gano'n na lang ang biglang preno ko at napaupo sa gulat nang makita ko ang kalunos-lunos na sinapit ng katawan ng gwardya. Patay na ito at butas ang tiyan at nakalabas ang bituka. Bigla akong napaatras nang lumabas mula sa pinagtataguan niya ang aswang. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa akin habang ang mga kuko at pangil nito ay tila nakahanda na para ibaon sa akin yun. Kahit ilang beses ko lang nakita ang mukha nito ay hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng takot. Parang kaharap ko ang demonyo na nagkatawang scarecrow. Tulong! Kenji! Mabilis akong tumayo at tumakbo pabalik ng bahay. Pero gano'n na lang ang pagtataka ko nang makitang sirado ang pinto. Tandang-tanda ko pa na iniwan kong bukas yun. Nang subukan kong pihitin ang doorknob, ay nakalak na yun sa loob. Tulong! Kenji! Tulong! Buksan niyo to! Tulong! Malakas akong napasigaw
nang sumugod sa akin ang aswang. Mabilis akong umupo kaya hindi ako nahuli nito at tumama sa pinto. Gumapang ako palayo at agad tumakbo sa gilid papunta sa likod ng bahay. Takbo, lingon. Talagang hindi ako nilubayan ng aswang hanggang sa makarating kami doon. Muli akong tumakbo sa kabilang gilid ng bahay. Ngunit pagdating ko sa dulo, biglang sumulpot sa unahan ko ang aswang. Sabay sinunggaban ako sa leeg. Tulong! Habang nakikipaglaban ako kay kamatayan, alam ko na isa lang ang makakatulong sa akin ng mga sandaling iyon. Kaya sa isip ko ay agad akong nagdasal at tumawag sa Panginoon habang walang tigil sa pag-agos ang luha ko. Panginoon, tulungan niyo po ako. Ayoko pa po mamatay. Ayokong iwan mag-isa sa Jepoy. Nakikiusap po ako. Magpadala po kayo ng tulong. Hoy! Nagulat na lang ako nang biglang dumating si Kenji at sinaksak ang aswang ng kitchen knife sa leeg. Nabitawan ako nito at agad kong hinila si Kenji palayo nang akmang susugod sa amin ang aswang. Bigla niyang binuhusan ito ng gasolina saka sinilaban. Alma, may sugat ka sa leeg. Ang akala ko mamamatay na ako. Shh! Tama na. Niyakap ako ng mahigpit ni Kenji at sa mga pisig niya pinuhos ko ang takot ko. Hanggang sa mga sandaling yon ay nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Habang ang houseboy at ang family driver nila ay tinulak ang aswang palabas ng bakuran gamit ang pala at kalaykay at hayaan itong tuluyan matupok ng apoy. Hanggang sa mapalingon ako sa may bintana at nakita ko si Mabel. Nakataas lang ang kilay at pairap na bumawi ng tingin. Nang sandaling iyon ay nagtaka ako. Wala man ako nakitang takot o panic sa mukha nito. Kalmadong-kalmado siya na parang hindi man lang ito nagulat kahit kaunti. Doon na tayo sa loob para magamot ko na yan. Pagdating sa loob ng bahay ay agad akong dinala ni Kenji sa kwarto niya kasunod ang isang kasambahay na dala ang first aid kit. Dahan-dahan niyang nilagyan ng gamot ang sugat ko na mula sa kuko ng aswang. Maya-maya ay dumating naman si Jepoy na nagising dahil sa gulo at dala ang isang maliit na bote na bigay ni Mang Kulas. Oh, kuya, sabi ni Mang Kulas, kapag daw ang sugat galing sa kuko ng aswang, patakan daw nito para sigurado. Salamat, Chepoy ah. Alma, bakit hindi ka pumasok agad nung nakita mo ang aswang? Ganun nga ang ginawa ko. Tumakbo ako agad pero nakasarado ang pinto at nakalak sa loob. Pero sigurado akong kanina na lumabas ako, iniwan ko yung bukas dahil nga nagmamadali ako. Tapos nung hinabol na ako ng aswang, nakita ko na lang na sarado yun at nakalak sa loob. May nagsarado ng pinto. Imposibleng kusang malaki nang walang tao. Sino naman ang gagawa noon? Aba, sino pa? Sorry kuya, pero alam naman natin na isang tao lang ang may galit dyan kay Ate Alma. Si tita? Mismo. Kung siya nga, bakit parang alam niya na darating ang aswang? Saka nakita ko siya kanina. Nakatingin lang sa akin parang hindi siya nagulat o natakot sa nangyari. Huwag kayo mag-alala. I-report ko lahat to kay Dad. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng aswang, kasama na ang gulong ginawa ni Mabel, hindi ko maiwasang malungkot. Bigla kong naalala ang sinabi ni Mang Kulas sa akin bago siya mawala. Huwag tanggapin ang biyayang darating sa akin dahil may kaakibat na gulo ito. Ito na siguro yun. Ilang sandali pa, namalayan ko na lang ang sarili ko na umiiyak. Bigla ko naman pinahid ang luha ko nang dumating si Kenji. Oh, napasyal ka yata dito. Hinanap kita kay Manang eh. Maaga ka raw umalis. May gagawin ka ba rito sa bukid ngayon? Ha? Wala namang masyado. Baka mag-ani lang ako ng mga kamatis.
Umalis din kasi si Jepoy kasama yung mga kaibigan niya, baka bukas pa umuwi. Maaga din siya umalis kaya sumabay na ako. Hindi ka man lang daw kumain ng almusal. Wag na. Pwede naman na ako magluto dito. Namimiss ko na rin kasi itong bahay namin eh. Gusto mo na bang umalis sa amin? Ay, hindi naman sa gusto. Kaya lang kasi lumiliit na ang mundo namin ng tita mo. Ayoko siyang patulan pero kailangan ko rin namang ipagtanggol ang sarili ko. Saka, namimiss ko na itong ganitong tanawin sa umaga. Namimiss ko na yung simpleng buhay ko kahit wala kaming pera. Alma, pasensya ka na. Alam ko na nagulo ang buhay mo mula nung tinulungan mo si Daddy. Hindi ko pinagsisisihan yon. Kung yung aswang lang, hindi ko na pinoproblema yon kasi naniniwala ako na mas malakas at makapangyarihan ng Panginoon sa kahit sinong kampo ng dyablo. Ang hirap lang talagang pakisamahan ni Mabel. Huwag mo lang isipin yun. Okay. Napalingon ako kay Kenji nang hawakan niya ang kamay ko at hinalikan ang likod niyo. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa noo. Tumingin lang muna ako sa kanya ng matagal bago ako ngumiti at nahihiyang tumungo. Hindi ko inaasahan na gagawin niya yon pero hindi rin naman ako galit. Ang totoo, kinilig ako sa ginawa niya, Madam Venus. Mula nang guluhin ng aswang ang buhay ko, si Kenji ang palaging nasa tabi ko at nagliligtas sa buhay ko. Isa siya sa nagpapasaya sa akin. Hindi naman din ako manhid para hindi ko maramdaman na gusto niya ako. Mula nang tumira ako sa mansyon nila, mas nakilala ko siya ng lubos kaya hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko at unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Pasensya ka na. Hindi ko kayang itago eh. Ang alin? Yung nararamdaman ko. Alma, gusto kita. Gustong gusto kita. Parang mahal na kita eh. Kenji, mababa ang pinag-aralan ko. High school lang natapos ko, samantalang ikaw, magaling na abogado. Di mo na pwedeng idahilan ng agwat ng buhay natin. Mayaman ka na. Oo nga pala, may pera na ako. Wala akong pakialam. Tanggap kita. Wala naman sa pinag-aralan yan eh. Mas importante sa akin ang kalooban ng isang tao at doon mo ko nakuha. Pagiging matulungin mo, mabait, pero matapang ha. At marunong ka lumaban. At hindi ka nagpapaapi. Bukod doon, maganda ka. Gusto rin kita, Kenji. Mahal na rin kita. Kaya lang natatakot ako. Saan naman? Mula nang mawala ang pamilya ko, palagi na akong takot mag-isa. Ayoko na maiwan ulit. Hindi ako mawawala. Nandito lang ako sa tabi mo. Pangako. Nang halikan ako sa labi ni Kenji ay hindi ako tumanggi. Sa harap ng magandang sinag ng araw at ng berdeng mga dahon ng palay, naging opisyal ang relasyon naming dalawa. Ang buong akala ko, puro takot at peligro ang dala ng aswang sa buhay ko. Hindi ko akalain na dahil sa aswang ay makikilala ko si Kenji at isa siya sa biyaya mula sa langit na hindi ko inaasahan. Dahil wala namang pasok sa trabaho si Kenji bukas, nagdesisyon kami na hindi rin umuwi ng mansyon. Sinamahan niya ako dun sa bahay. Tinulungan niya akong mag-ani ng mga gulay. Magkatulong din kami sa pagluluto ng tanghalian at hapunan namin. Para kaming mag-asawa na nagsasama at ang sarap sa pakiramdam na may nag-aalaga sa akin. Kenji, tapos ka na maligo? Oo, tapos na. Nakaligo ka ba na maayos? Sorry kung hindi ganun kaganda ang banyo namin ha. Sus, basta nagagamit ng maayos, walang problema sa akin yun, no? Matapos nitong magpalit ng pantulog, ay nagpatuyo na ito ng buhok sa electric fan. Dahil sobrang saya ko ng araw na iyon, hindi ko napigilang magpalambing sa kanya. Yumakap ako sa bewang niya at sinandal ang pisngi ko sa kanyang likod. Sa tingin mo, matatanggap ako ni Tatay Gaston? Oo naman.
Parang anak ang turing sa'yo noon. Tsaka sinabi niya sa akin yun. Kaya magaan ang loob niya sa'yo. Sabik rin siya kasi sa anak na babae. Kaya siguradong matutuwa yun kapag binalita ko na tayo na. Nga pala, speaking of Tatay Gaston, hindi ko na siya napagkikita nitong mga nakalipas na araw. Sa umaga tulog siya tapos sa gabi palaging umaalis. Napansin ko rin yan eh. Gusto ko na rin siyang kausapin at itanong kung may problema siya. Pero lagi kami hindi nagtatagpo. Sobrang naging weird ni Dad matapos ng gabing muntik na siyang mapatay ng aswang. Ang mabuti pa, tsempuhan natin siya bukas o kaya sundan natin sa gabi. Magandang idea yan. Kenji! Yung aswang! Ang magandang pag-uusap namin ni Kenji ay napalitan ng takot dahil mula sa bintana, nakita ko ang isa pang aswang na nakasilip at nakatingin sa amin. Bigla kaming napatayo at agad kinuha ni Kenji ang itak sa kasumugod sa labas ng bahay. Pagdating doon ay nakita na lang namin na nasa labas na ng bakura ng aswang. Nagkatinginan kaming dalawa dahil sa halip na sumugod sa amin, tumingin lang siya ulit. Saka tumakbo palayo. Hoy, Ateng, ano? Sabi ka na ba umuwi sa akin? Mauna ka na para makapagpahinga ka. Ikaw itong masama ang pakiramdam eh. Plus 4 na, baka abutin ka ng gabi dito. Hindi, mga bago mag-alas 6 uuwi na ako. Magta-tricycle naman ako eh. Sige, una na ako ha. Hoy, mag-tricycle ka na rin. Yazzie! Umaga pa lang ay masama na ang pakiramdam ni Jepoy. Inakala nito na aayos din ang lagay niya kaya sumama pa rin siya sa akin sa bukid. Hanggang sumapit ang 2:00 ng hapon nang tuluyan itong lagdatin. Matapos pa inumin ng gamot at bumaba ang lagnat niya, agad ko siyang pinaunang umuwi. Nang maiwan akong mag-isa sa bahay ay pinagpatuloy ko ang pagsisegregate ng magagandang klase ng gulay na ibebenta. Hanggang sa abutin ako ng pasado 6:00 ng gabi. Naghahanda na ako sa pag-uwi nang makatanggap ako ng text message mula kay Mona, ang isa sa kasambahay sa mansyon. Ayon sa kanya ay nag-text daw si Kenji at pinapasabi na wag akong aalis doon at susunduin ako. Maghihintay na nga lang ako. Maglilinis na lang ako dito sa bahay habang wala pa siya. Lumipas ang mga oras, sumapit ang pasado 8:00 ng gabi, pero hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin dumarating si Kenji. Dahil doon ay nakaramdam na ako ng pag-aalala at naisip ko na baka may nangyari ng masama sa kanya. Baka naharang din ito ng aswang gaya ng nangyari kay Tatay Gaston. Dahil doon ay agad kong kinuha ang flashlight at nagmamadaling lumabas para dun siya abangan. Palabas pa lang ako sa bakuran nang bigla akong matigilan nang makasalubong ko si Erning. Papunta ito sa bahay at sumusuray sa paglalakad. Uy, my darling. Mabuti naman at napasyal ka. Anong ginagawa mo dito at mukhang marami ang nainom mo ha? Ay, di naman. Kunti lang. Alam mo, my darling Alma, nagtatampo ako sa'yo. Dahil mula nang makilala mo yun, yung lalaking mayaman na yun, di mo na ako pinapansin. Di na kita alos nakikita. Umuwi ka na, Erning. Lasing ka. Hindi ako uwi. Mag-uusap pa tayo. Ay, Erning! Ano ba? Bitiwan mo ako! Nang mga sandaling iyon, habang nakikipagtalo ako kay Erning, wala akong kamalay-malay na ang hinihintay ko ay nakauwi na sa mansyon. Nasa kalagitnaan na si Kenji ng hagdan nang makasalubong nito si Jepoy. Oh, Jepoy, musta? May sakit ka raw? Pinalagnat lang kuya. Pero mawawala din to. Bukas nga magpapacheck up na ako eh. Si Ate Alma. Tatanong ko pa nga lang sa'yo eh. Wala pa dito sa bahay.
Nag-text kaninang pasado 6:00. Hinihintay ka daw niya sa bahay dahil nag-text ka raw. Pinapasabi mo na susunduin mo raw siya. Ano? Hindi ako nagte-text kay Mona, no? Hindi ko nga alam yung number niya eh. Sino nag-text ka, ate? Mona! Nagmamadali daw bumaba si Jepoy at Kenji na puntahan ang kasambahay. Nang tanungin ng dalawa, tinanggi daw ng kasambahay na siya ang nag-text. Nagtataka din ang babae dahil nawala daw ang cellphone niya nang iwan niya saglit sa mesa. Nang hanapin ay nakita nila ito sa sofa. Tawagan mo ang ate mo. Sabihin mo kahit anong mangyari, huwag siyang lalabas ng bahay. Masama ang kutob ko. Oo, mag-ingat ka, kuya. Hello, ate? Jeboy, tulungan mo ako! Si Erning! Gusto akong pasukin dito sa bahay! Naku, Diyos ko! Papunta na dyan si Kuya Kenji! Hinarang ko ang sarili ko sa pinto habang pilit na binubuksan ni Erning iyon. Ramdam ko ang lakas ng sipa nito mula dun sa mukhang anumang oras ay tuluyan ng masisira. Iyak ako ng iyak sa takot habang sinasabayan ni Erning ng sigaw sa labas. Lumabas ka dyan, Alma! Ang sabi mo ako! Umuwi ka na, Erning! Nakikiusap ako! Tigilan mo na ako! Ang tagal kong naghintay sa'yo, tapos mauna lang ako sa ulo yun? Bakit? Dahil ba mayaman siya? Umalis ka na! Buksan mo to! O hindi ka mapupunta sa akin. Kahit man lang matikmang kita. Ipakukulong kita! Hayop ka! Hanggang sa ilang sandali pa ay narinig ko ang pamilyar na angil na iyon. Agad akong sumilip sa bintana at nakumpirma ang hinala ko nang makita ang aswang na nakatayo di kalayuan kay Erning. Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang sumigaw ang lalaki. Aswang! Diyos ko po! Si Erning! Nagulat ako nang bigla siyang sugurin ng aswang. Nakapanlaban pa ito at tinulak ang aswang bago nagtangka na tumakbo. Pero agad siyang hinabol at hinablot sa buhok, sabay sunggab sa leeg nito. Nang isay ang katawan ni Erning nang kagati ng aswang. Labis na kilabot ang naramdaman ko nang makita ko mismo kung paano dinukot nito ang laman loob ni Erning at kinain iyon. Diyos ko! Iligtas niyo po ako! Hello? Kenji! Nasaan ka na? Nandito yung aswang! Pinatay niya si Erning! Alma, huwag kang lalabas ng bahay. Malapit na ako. Oo, nandito ako sa loob. Naglock ako ng pinto. Nang ibaba ko ang tawag, agad akong tumakbo sa kusina at nagpaningas ng apoy. Bigla kong naalala ang sinabi ni Mang Kulas na ang tanging makakapatay sa aswang na yon ay apoy. Hanggang sa nagulat ako nang biglang may kumalabog sa pinto nang sunod-sunod kasabay ang malakas na angil ng aswang. Ayun na siya! Bilis, bilis! Mag-apoy ka na! Huwag kang lalapit kung ayaw mo matusta! Nang biglang mag-apoy ang kahoy na panggatong, tinampot ko yun at tinutok sa aswang. Sumugod ako dito pero umiwas lang ito na parang nakikipagpatintero sa akin. Hindi ito ang unang aswang na sumalakay at sinunog ni Kenji. Parang hindi rin ito ang aswang na nakita ko sa bakura ng mansyon at tumakas palabas ng habulin namin. Saang impyerno ba kayo galing? Bakit hindi kayo maubos? Malakas na sumigaw ang aswang matapos sumugod sa akin at pinaso ito ng kahoy na nagpapaga at umaapoy sa dulo. Malakas nitong tinabig iyon at humagis ang kahoy sa labas ng bahay. Pagkatapos ay agad ako nitong sinugod at sinakal ng mahigpit. Halos mapugto ang hininga ko na parang anumang oras ay mamamatay na ako. Pinikit ko ang mata ko at dun umagos ang luha ko
habang ang isip ko ay na kay Kenji. Kenji! Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari. Basta ang naramdaman ko na lang na bumagsak ako sa sahig. Nang dumilat ako, ay narinig ko na lang ang boses ni Kenji. Hawak nito ang kahoy at may malaking paso ang aswang sa muka. Nang tangkain ni Kenji na sunugin ito, mabilis nakaiwas ang aswang at nagawa nitong sumugod. Sinakal din siya ng aswang pero agad nakaganti si Kenji at sinaksak ito sa dibdib. Sabay sipa ng malakas palabas ng bahay. Akmang susugod muli ang aswang nang biglang bubunot ng baril si Kenji at sunod-sunod itong pinaputukan. Wala kang karapatan saktan si Alma. Kung sino man ang bumubuhay sa'yo, papatayin ko kayo! Susugod pa lang kay Kenji muli ang aswang nang biglang may humablot na isa pang aswang sa likod nito. Halos iisa ang mukha ng dalawa pero ang bagong dating agad kusang namukaan. Ito ang aswang na una kong nakita sa mansyon. At ngayon ko lang din napansin mas maamo ang mga mata nito kumpara sa isa. Samantala, humarang sa pinto ng bahay ang aswang na bagong dating. Naglaban ang dalawa hanggang mas nanaig ang lakas ng aswang na bagong dating. Sinaksak nito ang kalaban sa dibdib pero agad siyang natulak nito at mabilis na tumakas. Alma! Nagmamadaling lumapit sa akin si Kenji at tinulungan akong tumayo. Nagtaka kaming dalawa nang lumingon sa amin ang aswang pagkatapos ay nagmamadaling umalis ito. Nang maiwan kami ni Kenji ay mabilis niya akong niyakap ng mahigpit. Sorry babe. Hindi ko alam na nandito ka. Nasaktan ka ba? Hindi naman gaano. Dumating ka naman agad eh. Hindi ako nag-text kay Mona ha. Wala akong sinasabing susunduin kita dito. Hindi ko nga alam na nandito ka eh. Ha? Ibig mo sabihin may nagpanggap lang na ikaw? Oo. Mukhang may kumuha ng phone niya. Nagpanggap na siya sa kakatinext. Naalala mo ba yung naikwento ko sa'yo na sinabi ni Mang Kulas bago siya mamatay? Oo. Dahil sa nangyaring to, parang na rin niyang pinakilala ang sarili niya. Alma, nasa paligid lang natin ang aswang. Pati yung nagkokontrol sa kanila. Sinadya niya na paghintayin ka at pinapunta dito ang aswang. Pero yung isang aswang na yun na niligtas tayo, may kakaiba sa kanya. Yung mga mata niya, hindi gaya sa dalawang naunang aswang na gusto tayong patayin. Saka na natin isipin yan. Mas mahalaga sa akin na ligtas ka. Natakot ako, Kenji. Akala ko mamamatay na ako. Di ko hayaan na mangyari yun, no? Ano na ang gagawin natin ngayon? Sa ngayon, mas mabuti pa na umuwi na muna tayo. Mariin akong hinalikan ni Kenji sa labi ng matagal. Pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit. Ilang sandali pa, matapos kaming bumitaw sa isa't isa, ay lumabas siya para tingnan nasa paligid pa ang aswang. Matapos kong ikandado ang bahay, mabilis kaming tumakbo papunta sa kotse at agad umalis. Pagdating namin sa mansyon, nagtataka kaming dalawa ni Kenji dahil bumungad sa amin ang madilim na paligid. Walang ilaw sa labas at loob ng bahay. Wala ang bagong guard na nakabantay sa gate. Wala rin sumalubong sa amin na kasambahay. Bukod doon ay napakatahimik din ang paligid. Isang klase ng katahimikan na nagbibigay sa amin ng matinding takot. Ano nangyari dito? Bakit ang dilim? Hindi ko alam. Hindi ganito kanina dito eh. Jepoy! Jepoy! Mona? Dad? Lalo akong kinabahan nang walang kahit isang sumagot sa kanila. Hanggang sa biglang binuksan ni Kenji ang ilaw. Nang bumaha ang liwanag sa paligid, napasigaw ako nang makita kong nakadapa sa sahig si Jepoy at duguan. Nagmadali kaming tumakbo palapit sa kanya, ay agad ko siyang binuhat. Jepoy! Pumagulhol ako ng iyak nang makita itong nawalan ng malay.
Jepoy, gumising ka! Hindi ka pwede mamatay! Jepoy! Jepoy, gumising ka please! Kuya, tita mo, Anong tungkol kay tita? sa kwarto niya, sa aparador. Dito ka lang. Ako nakaakyat. Huwag mong iiwan si Jepoy, ha? Nagmamadali siyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Pagdating doon, nakita niyang binuksan ang pinto. Ayon kay Kenji, hindi niya nadatnan sa loob si Mabel. Umikot ang tingin niya, hindi alam eksakto ang hinahanap, pero sinunod daw niya ang sinabi ni Jepoy. Lumapit siya sa aparador at isa-isang binuksan yun. Bukod sa mga mamahaling damit, sapatos at bags, wala naman daw kakaiba doon. Hanggang sa mabuksan nila ang pinakahuling aparador at doon naggulat si Kenji. Ano to? Doon sa loob ng malaking aparador na iyon ay isang maliit na altar ng demonyo. May nakasabit na baliktad na krus na itim. May mga imahe ng demonyo at mga bungo. Maraming kandilang itim at pula ang nakatirik doon. Pero may isang kandilang itim na nakasindik. Doon sa ibaba ng nakabaliktad na krus ay nakahiga ang isang manikang itim na mukhang scarecrow at may nakataling sobrang nipis na brown na lubid sa katawan at nakaipit doon ang isang nakatuping papel. Sa mga sandaling iyon, kahit na walang alam sa mga ganong bagay, nang dahil sa manika, alam na daw ni Kenji kung sino ang bumubuhay sa mga aswang. Tita, ikaw? Ikaw ang may kagagawan ng lahat? Ikaw ang may gustong pumatay kay Dad at Alma? Kenji! Agad niyang kinuha iyon at sinilid sa bulsa. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas. Nanlaki ang mga mata niya nang nakitang hawak na ako ni Mabel habang nakatutok ang patalim sa mukha ko. Agad bumaba si Kenji at sinubukang lumapit pero mas lalong inilapit ni Mabel ang talim ng kutsilyo sa mukha ko. Sige! Lumapit ka! Dahil papatayin ko talaga to! Hindi ko nagawang gumalaw dahil na rin sa pag-aalala na masaktan ako. Bago lumabas si Mabel sa pinagtataguan niya, nasabi ni Jepoy sa akin ang totoo na si Mabel ang bumubuhay sa aswang. Parang demonyo ang nakita ko sa kanya sa mga sandaling iyon at hindi ang tiyahin ni Kenji. Doon ko napagtanto kung gaano na ito nilamon ng kasamaan, kung ano ang nagawa ng pagiging gahaman nito sa pera. Tita, dahil sa pera, nakuha mong sumamba sa demonyo. Pinagkanulo mo ang kaluluwa mo kay Satanas. Ikaw ang nagtangka sa buhay ni Daddy. Ako nga! Dahil desperado na ako, Kenji. Ayaw akong bigyan ni Kuya ng pera. Dahil uubusin mo lang sa sugal, sa bisyo mo. Tita, matanda ka na. Kailan mo balak magbago? Wala kang pakialam. Hindi nila dapat ako pinakikialaman gaya ng hindi pakikialam sa akin ng papa noon. Kahit kailan, hindi niyo ako tinapunan ng pansin at pagmamahal. Wala siyang ginawa kung hindi paganahin ng pera niya sa halip na bigyan ako ng oras. Bakit? Dahil hindi siyang tunay kong ama? At anak ako ng mama sa pagkakasala? Kasalanan ko ba yun? Walang kasalanan si Daddy doon. Meron! Dahil sa ayaw niyang ibigay ang pera ko. Gaya din siya ng papa na walang pakialam sa akin. Okay na sana eh. Papatay na siya ng aswang. Pero anong ginawa ng babaeng ito? Nakialam. Pagkatapos, malalaman ko na sa kanya ibinigay ng kuya ang pera ko. Akala niya hindi ko malalaman. Narinig ko mismo kayong nag-uusap ng kuya kagabi. Tita, hindi sa'yo yung pera. Malinaw ang sinabi ni Dad. Matagal ka nang walang parte sa pera ni Lolo. Hindi. Hindi ko matatanggap yon. Hindi ko matatanggap na may ibang taong makinabang sa pera ko. Ano pang ginagawa mo dyan? Pumasok ka na dito. Patayin mo na yan. Biglang umatras si Kenji nang dumating ang aswang at pabilis siyang sinugod.
Nagpahabol siya sa kanilabas ang baril at pinaputukan ang aswang. Ilang beses itong tinamaan pero nakatayo pa rin. Nang sugurin muli nito si Kenji, ay biglang dumating ang kaninang aswang na nagligtas sa amin. Hinarang nito ang sarili at siya ang nakipaglaban. Huwag mong sasaktan ang anak ko! Dad! Tatay Gaston! No! Dad! Ano nangyayari sa'yo? Sumugod ang aswang kay Tatay Gaston at hinagis. Tumama siya sa pader at bumagsak sa mga mamahaling vases. Nang matuon kay Kenji ang atensyon ng aswang, pinalunan siya nito at sinakyan sa kasinakal ng gusto. Nagpumiglas ako at umiyak sa takot na baka tuluyan siyang mapahamak. Kenji! Bitiwan mo ako, Mabel! Paano mo naaatim na ipapatay ang sarili mong pamilya? Hindi ko sila kadugo. Wala akong pakialam sa kanila. Hayop ka talaga. Huwag mo akong daanin sa tapang mong babae dahil hawak ang buhay mo. Isang maling galaw mo lang at tiyak na mamamatay ka. Sa kabila ng kalagayan, kahit nasakal siya ng aswang, pilit ng laban si Kenji. Maya-maya ay biglang sinunggaban ni Tatay Gaston ng aswang at sinakal ito mula sa likod saka hindi palayo sa anak. Doon pa lang nakabangon si Kenji at umubo ng umubo. Dinukot niya mula sa bulsa ang itim na manika na nakuha niya sa aparador ni Mabel. Paano napunta sa'yo yan? Ibalik mo sa akin yan! Ito ang dahilan ng kademonyohan mo. Kaya mo nagagawang buhay ng mga aswang na yan. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka, tita. Pero ako mismo ang tatapos sa lahat ng kalokohan mo! Wag! Kumuha ng lighter si Kenji at sinilaban ang manikang may nakaipit na papel. Nang matupok iyon ng apoy, ay bigla na lang bumagsak ang aswang at parang lobo na numipis ang katawan nito at naging ordinaryong scarecrow. Habang si Tatay Gaston naman ay bumagsak din at tila ng hina. Mabilis akong tinulak ni Mabel at tumakbo palapit kay Kenji. Nang sasampalin siya dapat nito, ay mabilis niyang nahawakan ito sa braso. Sisiguraduhin ko mabubulo ka sa kulungan. Hayop ka. Mas masahol ka pa sa mga aswang na binuhay mo. Dahil sa kagat ng aswang na ginawa mo, nagkaganito ako. Naging aswang na rin ako. Hindi ko alam na magkakaganyan ka. Dapat namatay ka na kung hindi lang dahil sa babaeng yan. Saan ako nagkulang sa'yo, Mabel? Sinikap ko na tulungan ka hanggang sa makakayanan ko. Iyan ang dahilan kaya hindi ka pinamanahan ni Papa. Dahil ayaw niyang waldasin mo ang perang buong buhay niya pinaghirapan. Kahit kailan, hindi ka itinuring ni Papa na iba. Minahal ka niya na parang kanya. Pero anong ginawa mo? Tinraidor mo kami lahat. Kami na pamilya mo na handa kang tulungan na magbago. Bakit mo sinanla ang kaluluwa mo sa demonyo? Dahil sa pera? Ganun mo sinasamba ang pera? Ngayon, may saysay ba yun ngayon sa'yo? Aalin mo lahat ng pera na gusto mong makuha kung masusunog ka naman sa impyerno. Lahat na meron ako, hindi lang ang pinamana ni Papa. Lahat ay pinaghirapan ko. Tatawag na ako ng pulis. Hindi! Hindi ako papayag na makulong! Hindi! Mabel! Bumalik ka rito! Napatungo kaming lahat sa gulat nang biglang tumama ang kidlat sa mismong loob ng bakura ng mansyon hanggang sa nakita na lang namin na nakahandusay sa lupa si Mabel at nangingisay. Eksaktong pagtakbo nito sa labas nang tamaan ito ng kidlat na hilan para agad itong mamatay. Pero nawala doon ang atensyon ko nang makitang bumalik na sa dati ang anyo ni Tatay Gaston nang hindi namin napapansin. Tay, yung katawan ninyo. Dad!
Ate, Jepoy! Tumakbo palapit si Kenji sa ama at nagyakap ang dalawa ng mahigpit. Ako naman ay tumakbo palapit kay Jepoy. Matapos magyakap ang mag-ama, ay agad silang tumawag ng ambulansya. Si Mabel ang sumaksak kay Jepoy matapos nitong aksidenteng matuklasan ang lihim nito sa kwarto. Inabol daw siya ng babae at doon na sinaksak at sa takot ng mga kasambahay ay nagtakbuhan ang mga ito at nagkulong sa kwarto. grabe. Akala ko matutugin eh. I-mute ko. Ikaw talaga. Nakuha mo pa magbiro. Hindi pa ako matitegi, ate. May pangako pa tayo, di ba? Walang iwanan. Salamat sa Diyos. Dad, kahit ano ka pa, tanggap kita. Hindi magbabago ang pagmamahal at respeto ko sa iyo bilang ama ko. Salamat, anak. Siya nga pala. Dad, girlfriend ko na po si Alma. Alam ko, nakita ko kayo doon sa bahay niya sa bukid. Ikaw pala yung nakatingin lang sa amin. Ngayon wala na ang tita mo. Siguro naman ay matatahimik na tayo at ang bayan na ito. Oo nga po, sana. Yung tungkol sa kondisyon mo, Hanap ako ng lunas, anak. Huwag ka mag-alala. Malakas ang pananalig ko sa Diyos na babalik ako sa dati. Dahil mula na naging aswang ako, hindi ako kumain o pumatay ng tao. naniniwala ako na babalik ka rin sa dati. Wala pong imposible sa Diyos. Matapos ang gabing iyon, ay hindi na nagbalik sa pagiging aswang si Tatay Gaston. Ayon sa magaling na albularyo na kinonsulta namin, iyon ay dahil daw sinunog na ang manikang itim at ang dasal na isang dahilan kung bakit nabuhay ang aswang na scarecrow. Pero ang isang pinakamalaking dahilan ay patay na ang mangkukulam na nagdasal at bumuhay sa mga aswang na kumagat kay tatay. Kumbaga, nabuhay ang mga aswang dahil sa itim na manika ni Mabel. Kaya ang pagiging aswang ni Tatay Gaston ay tuluyan na rin nawala ng bisa. Alam ko mahirap paniwalaan, Madam Venus. Pero iyon ang katotohanan na habang buhay naming hindi makakalimutan. Samantala, nagdesisyon akong mag-aral na kolehiyo habang iniwan ko kay Jepoy ang pangangalaga sa bukid. Kami naman ni Kenji ay naging matatag ang relasyon sa paglipas ng panahon. Nang makagraduate ako ng college, ay saka kami nagpakasal at ngayon ay may 3 ng anak. Ang pangyayaring iyon ay nagturo sa akin na walang kampo ng kadiliman ang nananalo sa kabutihan kahit kailan. At ang pagiging sobrang gahaman sa salapi ay maglalagay sa iyo sa kapahamakan. Oo, lahat tayo ay kailangan ng salapi. Nagtatrabaho tayo para kumita ng pera para maipambili ng pagkain, damit, pambayad ng monthly bills o kung ano-ano pa. Importante ito, pero wag natin hayaan na ang salapi ang sumakop sa buong pagkatao natin. Dahil sabi nga sa Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Hanggang dito na lang at sana'y may natutunan kayo sa aking kwento. Maraming salamat po at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Alma.